Hindi mo susukatin dito, hindi mo susukatin dito, hindi mo rin susukatin doon sa highest point kasi ang highest point yung sa batok. Ang sukat ng height ng aso ay manggagaling dito sa... Isang magandang araw mga boss amo. Gusto niyo bang malaman kung paano sukatin ang taas ng isang aso? O curious ba kayo kung ano ang taas ni Tala at ni John Wick? Kapag malalaki ba ang magulang ng isang aso, ay automatic na malalaki rin ang anak? Kunin niyo na ang metro o ang inyong panukat at samahan niyo kami. Good afternoon, Rodel. Lahat ng sir. Kamusta ka na? Ayos lang, no? Nakakakain naman. Bakit may ganyan ka? Anong tawag dyan? Antena ni Balong. Antena ni Balong. Okay, ngayon magsusukat kami ng mga dogs namin. Kasi may mga tanong, parang sinasabi lagi, ang lilit ng aso mo. Para matuldukan, di ba? Kailangan kasi meron tayong actual measurement. Ngayon, ang tanong ko, paano sukatin ang height ng aso? Kailangan ba nakatayo, nakaupo, nakahiga? Nakatayo yung dalawang paa? Ide-demo ni Rodel kung paano dapat sukatin at saan dapat sukatin ng isang aso. Okay, kunwari si Rodel ay isang aso. Eto, talagang ganito likod mo. Yan, ganyan, yan, para normal. Hindi mo susukatin dito, hindi mo susukatin dito, hindi mo rin susukatin doon sa highest point kasi ang highest point yung sa batok. Ang sukat ng height ng aso ay manggagaling dito sa shoulder bone. Ito, pag kinapa mo, yung dalawang buto dun sa tuktok, dun mo susukatin. Kukuha ka ng stick, halimbawa brake stick, itatapat mong gano'n. Si Rodel ay 60 centimeters ang kanyang height. At para pa maunawaan nyo ng lubos mga boss amo ay sinimulan namin ng pagsukat. So, ang una naming susukatin, ang pinakamaliit na member ng pack, si Buhawi. O, sige, demo natin, Rodel. Patayin mo mabuti, ha. Hirap. Okay, so measurement ay, ilan yun? 8.5, sir. Huh? 8.5 Ay, dito? sir. Apo, sir. 8.5? 8.5 centimeters si Buhawi. Ah, sorry, inches. So, dito tayo sa kabila. Ito. Sorry. Take two. 21 centimeters. Si Buhawi ay 21 centimeters. Hanggang dito lang siya. So, tingnan natin yung ibang aso ko. Pagkatapos nga naming sukatin si Buhawi, ay sinunod agad namin si Pangarap. 48. Okay, mga boss, hindi perfect, pero 48. Si Pangarap nga ay 48 centimeters. Pero dahil nga si Pangarap ay 8 months old pa lang, ay may pag-asa pa siyang Ito, may tumangkad. daya to kasi ang kapal ng coat nito eh. 38, sir. 38 centimeters si Maui. 38 centimeters, 48 centimeters. Mukhang tama naman, no? Kasi mas matangkad si Pangarap. Okay, sige, next. Eto, Rottweiler, no? Si Bullet. Marami makaka-relate. Para meron tayong benchmark. Si Pangarap ang benchmark natin sa Aspin. Si Maui ang benchmark natin sa medium breed na dog. Si Bullet ang benchmark natin sa large breed na dog. Kasi si Bullet, siya ang pinakamatangkad sa mga Rottweilers ko. Kaya magandang benchmark na yon. At saka yung may mga Rottweilers dyan, makaka-relate kayo. Dahil si Bullet, yan, tinan nyo naman, hindi naman to pipitsuging Rottweiler. Oh. Maganda talagang Rottweiler to. 65, sir. 65 centimeters. Si Bullet ay 65 centimeters. Alright. Ito naman si Lucas. Siya ay isang alabay. Yo, di ba? Gwapo, di ba? Pag tumindig, ganda, di ba? Ito, dito natin susukatin, ha? Ito yung sinasabi ko kasi sa alabay, tricky siya. Alabay, Kangal, Caucasian of Charka, tricky yan dahil yung iba dito nanunukat dito. So talagang malaki yung aso pag dito mo sinukat. Kasi makapalang batok nila eh. Dito dapat sa part na to. Dito sa may buto dito eh. Dito dapat susukatin. Okay, Rodel, do the honor. Okay, si Lucas ay 76 centimeters. Go. Ito naman si Dilim. Si Dilim ay isang alabay ulit. Go, Rodel. Okay, si Dilim ay 76.5 centimeters. Mas matangkad siya kay Lucas. 75 si Lucas, no? Ito naman si Abu. Susukatin natin siya. 80. Tama kayo nang narinig mga boss amo, si Abu ay 80 centimeters. Ito naman si Orange. Susukatin natin siya. 75, sir. 75 centimeters. Okay, 75 centimeters si Orange. Ito naman si John Wick. Titingnan natin at 8 months old kung ano na ang kanyang height. 81, sir. 81? Uy, 81 ka na? So, si John Wick ay 81 centimeters na at 8 months old. So, pag nag 1 year old, sana mag 100 centimeters siya, no? Sana. Si Lapu-Lapu ay kapatid ni John Wick. Ito, syempre, mas maliit ito kay John Wick. Pero yung katawan, tinan nyo naman, solid, 78, sir. So, 78 centimeters, mas malaki na siya sa tatay niya, mas malaki na siya kay Lucas, at malapit na niya malakihan yung nanay niya. Alright. Tingnan naman natin ngayon kung ano ang height ni Mayumi. 73. Si Mayumi ay 73 centimeters. Ito si Russia, sukatin natin. 80, sir. Okay, si Russia ay 80 centimeters. Pyongyang the makulit. 79, sir. 79.
79 centimeters ka pala, ha? 79 centimeters ka. Ito naman si Turkey. 68, sir. 68? Okay, imperfect man pero 68 centimeters si Turkey. Okay? Si Tala naman ang ating susukatin. Dito ka, Tala. Yan. Huwag kang upo. Huwag kang upo. Yan. Okay, good. Gaano ka kaya katangkad? Ito. Tapat mo dito. 83, sir. 83. You are 83 centimeters, Tala. Sukatin naman natin ang height ni Chico. Rodel, ready? 79. 79. At ito naman si Victoria. 76, sir. 76 centimeters si Victory. Ngayon naman ay sasagutin natin ang tanong na kung malalaki ba ang magulang ay malalaki rin ang anak. Ang sagot ay depende. Tingnan natin si Orange at si Dilim. Ang pinakamalaki nilang anak ay si Rasha. At impressive din si Pyongyang at 79 centimeters. Pero pagdating sa babae, si Turkey ay bagsak ang height at 68 centimeters. Tingnan naman natin ang kombinasyon ni Abu at ni Dilim. So far at 8 months old ay nakapag-produce na ang kombinasyon na to ng 81 centimeters at iyon ay si John Wick. Si Lapu-Lapu naman ay impressive din ang height at ganun din si Mayumi. Ang ibig sabihin ba nun ay kapag giant ang nanay ay siguradong giant ang anak? Hindi rin mga boss amo dahil si Tala ay 83 centimeters. Ngunit si Victoria na anak ni Tala kay Iron Panda ay 76 centimeters lang. Yon mga boss amo, kaya ang sagot sa tanong ay depende sa breeder kung magsasabi siya ng totoo. At kung totoo man ang sinabi ng breeder sa'yo ay depende pa rin yon sa may likha kung ano ang ibibigay niya sa asong yon. Maging maliit man o malaki ang aso mo, boss amo, bigyan pa rin natin sila ng pantay-pantay at makabuluhang buhay ng aso sa mundo. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panonood.